Marami ang tumaas ng kilay nung marinig yung presyo netong EM1E ng Honda Nedeses dahil mas mahal pa nga siya sa PCX kung tutuusin. Ano nga bang meron sa kanya at bakit ganun yung presyo niya? Nagsisimula na kasi tayo mag-transition to electric dahil mas environmental friendly ito at nakakapag-promote ng clean and green, especially fresh air at hindi harmful sa environment. Doon sa 155,400 Nedeses ay kasama na yung kanyang removable battery, pati na rin yung charger. At meron din siyang 5 years warranty. Pagdating naman sa specifications ay meron tayong in-wheel 3-phase motor na brushless na kaya mag-produce ng 1.5 kilowatts of rear wheel power. At merong maximum power na 1.71 kilowatts at 540 RPM. Maximum torque na 90 Newton meter at 25,000 RPM. Sabi nila ang top speed daw nito ay 45 kilometers per hour pero tinest rin natin siya at umabot ako ng 48. Depende na lang din siguro sa momentum nung andar mo. Mamaya papakita ko sa inyo yung test drive. Meron siyang dalawang driving mode. Isang Econ mode at isang standard mode. Kapag naka-Econ mode ka ay kayang tumagal ng kanyang battery up to 48 kilometers bago tuluyang malobat. Still may vary. Depende na lang of course sa driver's weight, sa condition ng kalsada at iba't iba pang factors. Pero 180 kilograms yung maximum load weight niya na pwede mong ikarga sa battery electric vehicle na ito. Habang 41.3 kilometers naman ang kaya niyang takbuhin kapag ka naka-standard mode. So syempre, kung gusto mo na medyo mas malakas sa hatak, i-standard mode mo siya. Meron din siyang push start actually. Antayin mo lang na mag-signal dito sa kanyang digital panel, yung start button. Syempre, mag-i-start yan kapag ka wala na siyang side stand. So may kill switch din po siya sa side stand. At kapag ka nagbiblink na itong kanya nasa digital meter panel, ay pwede mo na siyang i-start. Delay ng konti yung kanyang throttle response para of course maiwasan natin yung makaladkad tayo kapag ka hindi pa ready yung driver. So ito yung kanyang fully digital na meter panel. Medyo familiar sa akin kasi kamukha siya nung sa Honda Genio. May indicator na rin dito kung ilang percent yung battery mo and they recommend na 19%, wag mo nang ipasagad ng 10% bago mo siya i-charge. So may two option ka for charging. Pwede mo siyang i-charge ng wala pang 100%, hugutin mo na o kaya naman pwede mo siyang i-charge up to 100% na sagad. So from 25% to 75% ay meron siyang 160 minutes na charging time. At from 0 to 100 naman ay meron siyang 6 hours of charging time. May 12 volts din palang battery na gumagana dito na in charge para dito sa ating USB Type A na charging port. So USB ready na rin po siya. At meron din siyang side pocket dito na kasya ang isang water bottle. Kung mag-charge ka, of course, kasya din dito yung ating iPhone 15 Pro Max 1TB fully paid. Meron din siyang hook dito na pwedeng pagsabitan ng gamit at saka step-through na stepboard na sobrang luwag. So kahit yung mga tall riders ay may dadrive ito comfortably. 740mm yung kanyang seat height kaya kahit Filipino height or babae ay kayang-kayang imaneho ito ng walang kahirap-hirap. My height is 5'4" and flat-footed ako dito kapag sinakyan ko siya at mataas din ang kanyang ground clearance sa 136mm. Naka-sealed naman yung ating pinaka-motor na located dito sa ilalim pero they still don't recommend na isulong ito sa baha. Pero just in case na no choice ka at mababaha ka or mapapasulong ka sa baha, ay pwede mong sundin ang kanyang user's manual. Isa rin sa napansin ko dito Nedeses ay meron na tayong built-in na bracket. Ready na to, nakabitan ng hybrid top box natin. At napakaganda rin ng kulay ng kanyang fairings, especially yung digital silver metallic. Habang ito namang dire-review natin ngayon ay yung pearl sunbeam white. At mapapanatili mo yung kintab at ganda ng fairings niya kung gagamit ka ng Extreme 1 protection. Pagdating naman sa kanyang mga brakes ay meron tayong hydraulic disc sa unahan at drum brake naman sa likuran. Equipped din po ito with combi brake system na kapag piniga mo yung kaliwang brake lever, may engage yung 70% sa rear at 30% naman sa front na very good for beginners. Dito mo rin makikita yung pillion ride step at para buksan yung kanyang seat ay meron din po siyang susian dito sa gitna at pag binuksan mo, dun mo na makikita yung removable na battery niya at ganito lang din siyang tanggalin. Meron din siyang kaperasong storage dito na pwede mo paglagyan kasi ng papeles ng EV na to and kailangan mo din ng license para imaneho ito, L1 and L2. Kailangan mo na rin sumunod sa mga LTO and traffic rules and regulations kapag magmamaneho ka ng two-wheeled electric vehicle na to. Kitang-kita naman sa design niya na electric vehicle talaga. Manipis lang siya, may LED tayo na headlight, nasa manibela yung kanyang mga turn signals, may mga reflectors din tayo dito, regular telescopic fork na suspension sa unahan, LED rin yung ating tail light, twin suspension naman tayo dito sa kanyang rear. 90/90/12 na tubeless tires yung front tire size niya, 190/10 naman yung rear tire
tire size niya. I wonder if there will be available na Zeneos tires dito pagdating ng panahon na mapudpud mo na siya, kasi yan yung kilala natin na durable when it comes to tires. Napakagaan nga lang din pala ng motorsiklo na to, Nedises. 90 kilograms lang siya, kaya mararamdaman mo yung lightness at hindi siya exhausting na imaneho. At kasama na doon sa 95 kilograms yung kanyang 10 kilos na battery. Since removable siya, ay pwede nyo siyang i-charge sa inyong mga home sockets using the charger na para dito. Ngayon na alam nyo na yung specs and features, Nedises, tara at i-test drive naman natin siya. Ito na, first two-wheeled electric vehicle ni Honda. Pababa, abot ng 5'4" in height, nakagaya ko. May econ mode, may standard mode. Napakalawak ng step-through footboard. Sabi nila, ang karakter daw nito ay delay naman yung kanyang throttle, so there's no way na pagka-twist mo ay aangat siya. Ito na kasi magiging future, so give it a try kung ano yung kayang i-offer. Battery electric vehicles from Honda. This is my first time to try it. Ayun. Okay, may konting ano nga. Alright. Okay. Unang twist ng throttle, talagang ano nga siya. E-bike na e-bike nga. Tahimik, very smooth lang. So, they're actually promoting to be good to our environment. So, sabi nila, wag na lang daw maging ganun ka-aggressive sa mga cornering or banking. So, magaan lang siya. Ayun, oh. Kaya mararamdaman mo na sobrang parang lightweight talaga sa mga cornering. So hindi siya mako-consider talaga na kasing bigat na isang regular na engine motorcycle. Okay, so 45 daw yung kanyang top speed. Sheesh! Okay, na-reach naman natin yung top speed at 45 kilometers per hour. Naiilang ako dun sa cornering, sobrang gaan. Pero sarap ha. Ayan na, may mga konting obstacle course na. Ang gaan, no? Ang sarap, oh. Ang sarap, ha? Unlike any other e-bike, wala akong naririnig na para maluluwag na parts na kumakalakalansing, ano? Wala akong naririnig na ganon. Uphill na. Try natin uphill, ha? Kung hirap ba. Alright. Somehow challenge, pero slightly uphill lang naman to. Brake test. Let's go! Full throttle agad. I'm actually 70 kilograms. Okay. Ayun, na-reach na natin. Very responsive yung brakes niya kasi CBS, kaya ganon. So, super responsive, but of course, they always promote to use both brakes. Di ba? Woo! Woo! Ready. 0 to top speed. Ready. Full throttle. Go! Oh, nalagpasan ko pa yung top speed. I thought 45 lang, naka 48 ako. So siguro depende na lang din sa pilot ya. Yung kasi nabasa ko sa manual, they say 45, but I got 48. Solid. Ang sarap ha. This is the future. Let's promote clean and green. 1,300mm wheelbase niya, Nedises, at meron siyang overall dimensions na 1,859 by 681 by 1,078mm. At yan na nga, Nedises, ang pinakabagong EM1E ng Honda, ang first ever two-wheeled electric vehicle na ino-offer nila. And brace yourself, Nedises, dahil una pa lang ito, ayon sa Honda, ay napakarami nilang i-release na two-wheeled electric vehicle soon ngayon darating na 2025, at they are aiming by the year 2050 ay fully electric na ang mga sasakyan at motorsiklo dito sa Pilipinas. Para sa inyo, sa presyong 155,400, sulit ba ang EM1E na to, Nedises? I-comment nyo naman sa ibaba. Naniniwala ba kayo at sumusuporta sa mga electric vehicle? At ito na nga ba ang future ng Pilipinas? Kung nagustuhan nyo to, Nedises, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pang mga ibang motorsiklo, sasakyan, or electric vehicle ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.